May mga bagay na kapag ibinahagi ng maaga, ay tahimik na sumisira sa sariling pag-angat. Hindi lahat ng tagumpay ay kailangang ipakita habang ito ay binubuo pa lamang sa dilim. Sa mundong maingay at puno ng opinyon, ang katahimikan ang nagiging lihim na sandata ng mga tunay na lumalakas. Marami ang naghahangad umangat, ngunit kakaunti ang marunong mag-ingat sa kung ano ang dapat manatiling pribado. Dito nagsisimula ang kaibahan ng taong abala sa pagpapakita at ng taong tahimik na nagiging matatag. Ang tunay na progreso ay madalas hindi nakikita dahil ito ay hinuhubog sa likod ng mga sandaling walang nakamasid. Kapag ang plano ay inilantad sa maling tainga, nawawala ang lakas na dapat sana ay nakatuon lamang sa pagkilos. May mga pangarap na mas mabilis lumago kapag hindi binibigyan ng ingay ng mundo. Ang katahimikan ay hindi kahinaan, kundi disiplina na pinipili ng mga taong may malinaw na direksyon. Ang marunong maglihim ay hindi mapanlinlang kundi marunong mag-ingat sa sariling enerhiya. Ayon kay Marcus Aurelius, ang halaga ng isang tao ay nasusukat sa kalidad ng kanyang mga iniisip at sa kakayahan niyang pamahalaan ang sarili kaysa kontrolin ang tingin ng iba. Sa pilosopiyang Stoic, ang kapayapaan ay nagmumula sa loob at hindi sa pag-apruba ng maraming tao. Kaibigan at kapatid, muli, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at pakishare na din ito sa iyong mga kaibigan at tayo nang baguhin ang pananaw natin sa buhay. Ang bawat aral na matutunghayan dito ay paalala na ang tunay na lakas ay tahimik ngunit matibay. At habang patuloy kang nanonood, unti-unting mabubuksan ang pananaw sa kapangyarihan ng tamang pananahimik. Hindi lahat ng bagay ay dapat ipaliwanag dahil hindi lahat ay handang umunawa. May mga laban na mas napapanalo kapag hindi ipinapahayag sa marami ang bawat hakbang. Ang disiplina sa salita ay nagiging proteksyon laban sa inggit, pagdududa at hindi kinakailangang ingay. Habang ang iba ay naghahanap ng pagkilala, ang isang stoic ay naghahanap ng paghubog sa sarili. Sa ganitong paraan, ang pag-angat ay nagiging bunga ng karakter at hindi ng papuri. Sa video na ito, matutuklasan ang 9 na bagay na mas nagiging makapangyarihan kapag nananatiling lihim. Ang bawat isa ay nagsisilbing gabay upang mapanatili ang direksyon sa gitna ng magulong mundo. Ito ay hindi tungkol sa pagtatago dahil sa takot, kundi pag-iingatan ng sarili upang mas lumakas. Kapag natutunan ang sining ng tamang pananahimik, nagiging mas malinaw ang landas patungo sa tunay na pag-unlad. Simulan na ang paglalakbay tungo sa mas malalim na anyo ng tagumpay na hindi kailangang isigaw upang maging totoo. Una, ang iyong mga plano. May mga plano sa buhay na mas nagiging matibay kapag hindi agad ibinubunyag sa mga taong hindi pa bahagi ng iyong paglalakbay. Ang isang binhi ay hindi kailanman lumalago kapag paulit-ulit itong hinuhukay upang tiyakin kung ito ay nagsisimula ng tumubo sa ilalim ng lupa. Ganito rin ang mga pangarap na nangangailangan ng tahimik na panahon upang mag-ugat bago makita ang tunay nitong anyo. Kapag ang direksyon ay ibinahagi ng masyadong maaga, madalas itong nahahaluan ng pagdududa, payo at ingay na hindi naman kinakailangan. Ang katahimikan ay nagiging panangga na nag-iingat sa lakas ng loob, habang ang layunin ay dahan-dahang hinuhubog ng panahon at disiplina. Maraming tao ang nawawalan ng tunay na sigla matapos makatanggap ng papuri. Kahit wala pang konkretong hakbang na nagagawa sa realidad, ang pagsasalita tungkol sa plano ay minsang nagbibigay ng pansamantalang kasiyahan na pumapalit sa tunay na pagsusumikap. Kapag nasabi na ang balak, ang isip ay nalilinlang at nakararanas ng pakiramdam na tila may natapos na kahit nagsisimula pa lamang. Sa ganitong paraan, unti-unting humihina ang apoy ng aksyon na dapat sana ay lalong lumalakas sa katahimikan. Itinuturo ng Stoic na pananaw na ang halaga ng layunin ay nasusukat sa pagtitiis at hindi sa dami ng taong nakakaalam nito. Hindi lahat ng nakikinig sa iyong mga plano ay may kakayahang unawain ang lalim ng iyong pangarap at dahilan. May ilan na hindi sinasadyang magtanim ng pag-aalinlangan dahil limitado lamang ang kanilang sariling karanasan at pananaw. Kapag ang isip ay napuno ng sari-saring opinyon, nawawala ang linaw ng direksyong dati ay malinaw sa loob mo. Ang taong may matatag na layunin ay pinipiling bawasan ang boses ng mundo
upang mapanatili ang sariling paninindigan. Sa katahimikan, mas nagiging malinaw ang tinig ng konsensya at ang tunay na dahilan kung bakit nagsimula ang paglalakbay. Ang plano ay maihahambing sa apoy na nagsisimula bilang maliit na sindi na nangangailangan ng proteksyon mula sa malakas na hangin. Kapag ito ay inilantad agad sa mga puwersang hindi pa nito kayang harapin, maaari itong mawala bago pa magkaroon ng sapat na lakas. Ngunit kapag ito ay inalagaan sa tamang oras at tamang espasyo, nagiging liwanag itong kayang magbigay direksyon kahit sa madilim na yugto ng buhay. Ang pag-iingat sa sariling plano ay hindi pagdadamot kundi paggalang sa proseso ng sariling paglago. Ito ay tahimik na disiplina na bihirang mapansin ng iba, ngunit may kakayahang baguhin ang buong direksyon ng iyong hinaharap. Ang tunay na pag-angat ay hindi nagsisimula sa malalakas na pahayag kundi sa tahimik at paulit-ulit na paggawa araw-araw. Habang ang iba ay abala sa pagpapaliwanag ng kanilang balak, ang matatag na tao ay nakatuon sa pagpapalakas ng kakayahan at karakter. Sa pagdaan ng panahon, ang resulta mismo ang nagiging tinig na hindi na nangangailangan ng pahintulot o pagkilala mula sa iba. Ikalawa, ang iyong mga susunod na hakbang, may mga hakbang sa buhay na mas nagiging malinaw at matatag kapag hindi ito pinapangunahan ng opinyon at inaasahan ng maraming tao sa iyong paligid. Ang direksyon ay maihahambing sa isang landas na natatakpan ng hamog na unti-unting lumilinaw habang patuloy kang naglalakad ng may tiyaga at katahimikan. Kapag bawat galaw ay ipinapaliwanag at ipinapaalam agad sa iba, nawawala ang natural na daloy ng sariling pag-unlad at pagkatuto. Ang sobrang pagbabahagi ng plano ay nagdadala ng presyon na hindi naman kailangan at kadalasang nagiging dahilan ng pagdududa sa sarili. Itinuturo ng Stoic na pananaw na ang tunay na lakas ay makikita sa taong patuloy na kumikilos kahit walang pumapansin o nagbibigay pagkilala. Hindi lahat ng susunod na hakbang ay nangangailangan ng saksi upang maging mahalaga o magkaroon ng tunay na saysay sa iyong buhay. May mga desisyon na mas nagiging tama kapag pinanday sa tahimik na pagninilay at hindi sa impluwensya ng karamihan. Kapag napakaraming boses ang pinapakinggan, nagiging mahirap marinig ang sariling layunin at panloob na direksyon. Ang pag-iingat sa iyong galaw ay nagbibigay ng sapat na espasyo upang masuri ang bawat hakbang ng may lalim at kalinawan. Sa ganitong paraan, ang bawat kilos ay nagiging bunga ng karunungan at hindi ng pagnanais na makakuha ng pansin o papuri. May mga taong mabilis magbigay ng hatol kahit hindi pa nila nauunawaan ang kabuuan ng iyong pinagdaraanan at pinaplano. Ang kanilang pananaw ay kadalasang nakabase lamang sa kung ano ang nakikita sa ibabaw at hindi sa lalim ng iyong dahilan. Kapag hinayaan mong maimpluwensyahan ang iyong direksyon ng kanilang reaksyon, maaaring malihis ang landas na tunay na para sa iyo. Ang isang matatag na isip ay marunong pumili kung aling tinig ang papayagang manatili at alin ang dapat hayaang lumipas. Sa katahimikan, nagkakaroon ng proteksyon laban sa pagkalito at emosyon na maaring sumira sa malinaw na pagdedesisyon. Ang bawat hakbang ay may tamang oras ng pagpapakita at may panahon din na kinakailangan itong manatiling pribado. Hindi lahat ng progreso ay kailangang ipaalam, habang ito ay nasa yugto pa lamang ng paghubog at pagsubok. Ang taong marunong maghintay bago magsalita ay nagkakaroon ng kalamangan dahil hindi siya naaabala ng inaasahan ng iba. Sa tahimik na pagkilos, mas napapanatili ang pokus at disiplina na mahalaga upang magpatuloy kahit mahirap ang proseso. Ang paggalaw ng walang ingay ay kadalasang nagbubunga ng resulta na mas matibay at mas pangmatagalan. Sa huli, ang direksyon ng buhay ay hindi nasusukat sa dami ng taong nakakaalam ng iyong plano, kundi sa kalidad ng bawat hakbang na iyong ginagawa. Ang tunay na pag-unlad ay nangyayari kapag ang aksyon ay nakaangkla sa paninindigan at hindi sa pag-apruba o papuri ng iba, habang ang karamihan ay naghihintay ng tamang sandali upang ipahayag ang kanilang galaw. Ang matatag na tao ay patuloy na kumikilos ng may katahimikan. Ikatlo, ang iyong mga pangarap. May mga pangarap sa buhay na mas nagiging ligtas at mas matibay habang nananatili muna sa loob ng sariling puso kaysa agad inilalantad sa mata ng mundo. Ang pangarap ay maihahambing sa apoy na nagsisimula bilang maliit na liwanag na nangangailangan ng proteksyon
bago ito maging malakas na ningas. Kapag ito ay ibinahagi sa maling tao o sa maling panahon, maaari itong mapahina ng pagdududa at hindi sinasadyang pangungutya. Hindi lahat ng nakikinig ay may kakayahang makita ang potensyal at kahulugan na malinaw mong nakikita para sa iyong sarili. Ang katahimikan ay nagiging ligtas na tahanan kung saan ang pangarap ay malayang lumalago, nang walang takot sa paghuhusga at negatibong impluensya. Maraming pangarap ang unti-unting nawawala, hindi dahil imposible ang mga ito, kundi dahil sa maagang paghingi ng pag-apruba mula sa ibang tao. Kapag ang halaga ng pangarap ay nakasalalay sa reaksyon at pagtanggap ng iba, nawawala ang tunay nitong pundasyon at direksyon. Itinuturo ng Stoic na kaisipan na ang layunin ay dapat nagmumula sa sariling prinsipyo at hindi sa pansamantalang palakpak ng madla. Ang sobrang pagbabahagi ng pangarap ay nagdadala ng presyon na unti-unting sumisira sa likas na kumpiyansa ng isang tao. Sa katahimikan, ang pangarap ay nagiging personal na pangako na pinanghahawakan ng may lalim at paninindigan. May mga taong handang makinig, ngunit hindi tunay na makauunawa sa lalim ng iyong nais marating at maranasan sa buhay. Ang kanilang limitadong pananaw ay maaaring magdulot ng pagdududa kahit malinaw at matatag ang iyong intensyon noong simula. Kapag pinayagan ng negatibong opinyon na manatili sa isipan, unti-unting nababawasan ang tapang na sumubok at magpatuloy. Ang matalinong tao ay marunong pumili kung kailan magsasalita at kung kailan pananatilihing pribado ang pinakamahalagang pangarap. Ang ganitong pag-iingat ay hindi tanda ng takot kundi anyo ng pagprotekta sa sariling direksyon at panloob na lakas. Ang pangarap ay nangangailangan ng tuloy-tuloy na aksyon at disiplina kaysa sa paulit-ulit na pagpapaliwanag sa ibang tao. Habang ang iba ay abala sa pagsasabi ng kanilang nais marating, ang tahimik na tao ay patuloy na lumalapit dito sa pamamagitan ng araw-araw na pagsisikap. Ang disiplina ay lalong lumalalim kapag ang enerhiya ay nakatuon sa paggawa at hindi sa paghahanap ng pansin o pagkilala. Sa ganitong paraan, ang progreso ay nagiging tunay at hindi lamang magandang kwento na walang konkretong resulta. Ang bawat maliit na hakbang na ginagawa ng may tiyaga ay nagiging bahagi ng pangarap na unti-unting nagiging realidad. Sa paglipas ng panahon, ang pangarap na iningatan sa katahimikan ay nagiging lakas na hindi madaling matinag ng opinyon ng iba. Ang pananahimik ay nagtuturo ng pagtitiis at pagtitiwala sa sariling proseso, kahit walang nakakakita o pumapalakpak. Ang tunay na tagumpay ay hindi nangangailangan ng maagang pagpapakilala dahil kusa itong napapansin kapag handa na itong makita ng mundo. Kapag ang pangarap ay pinanday muna sa loob bago ipakita sa labas, nagiging mas matibay at mas totoo ang pundasyon nito. At sa tamang sandali, ang buhay mismo ang magpapatunay na ang tahimik na pangarap ang may pinakamalakas na tinig kapag ito ay tuluyang natupad. Ika-4, ang iyong mga kahinaan. May mga kahinaan sa buhay na hindi kailangang ipakita sa lahat dahil hindi lahat ay marunong umunawa ng may malasakit at respeto. Ang pagbubunyag ng sariling kahinaan sa maling tao ay maaring maging dahilan upang ito ay gamitin laban sa iyo sa oras na ikaw ay mahina. Hindi bawat nakikinig ay may intensyong tumulong dahil ang iba ay naghahanap lamang ng bagay na maaari nilang paghugutan ng paghahambing. Ang Stoic na pananaw ay nagtuturo na ang sariling laban ay unang inaayos sa loob bago ito ipakita sa labas. Sa ganitong paraan, ang kahinaan ay nagiging bahagi ng paghubog at hindi sandata ng iba laban sa iyong pagkatao. Ang pag-amin sa kahinaan ay mahalaga, ngunit nangangailangan ito ng tamang tao at tamang pagkakataon. Kapag ito ay ibinahagi ng walang pag-iingat, nawawala ang espasyo na kailangan upang tahimik na maghilom at lumakas muli. Ang ilang tao ay hindi handang magdala ng bigat ng iyong katotohanan, kaya ito ay kanilang minamaliit o hindi nauunawaan. Sa halip na makahanap ng suporta, maaari kang makaranas ng pagdududa na lalong nagpapabigat sa isip. Ang katahimikan ay minsang nagiging anyo ng pag-aalaga sa sarili, habang unti-unting binabago ang kahinaan bilang lakas. Ang tunay na lakas ay hindi ang pagpapanggap na walang kahinaan, kundi ang kakayahang pamahalaan ito ng may disiplina. Ang taong may malalim na pag-unawa sa sarili ay hindi nagmamadaling ipaliwanag ang bawat sugat na kanyang dinadala. Sa loob ng katahimikan,
Natututuhan niyang obserbahan ang sarili ng walang paghuhusga at walang pagmamadali. Dito nagsisimula ang tunay na pagbabago dahil ang pansin ay nakatuon sa paghilom at hindi sa paghingi ng simpatya. Ang Stoic ay naniniwala na ang kontrol sa sarili ang unang hakbang tungo sa panloob na kalayaan. May mga sugat na mas mabilis naghihilom kapag hindi pa ulit-ulit na ikinukwento sa maraming tao. Sa bawat pag-uulit ng sakit, ang isip ay muling bumabalik sa emosyon na dapat sana ay unti-unting pinapalaya. Ang pag-iingatang ito ay hindi pagtatago, kundi pagbibigay ng pagkakataon sa sarili na lumakas ng tahimik. Habang ang iba ay naghahanap ng awa, ang matatag na tao ay naghahanap ng pag-unawa sa sariling karanasan. Sa prosesong ito, ang kahinaan ay nagiging guro na nagtuturo ng tibay at karunungan. Sa paglipas ng panahon, ang kahinaang inalagaan ng may katahimikan ay nagiging pundasyon ng mas matibay na pagkatao. Ang mga aral na natutunan sa pribadong pakikibaka ay mas nagiging totoo kaysa sa mga payong narinig lamang mula sa iba. Kapag natutunan mong harapin ang sarili ng walang takot, nawawala ang pangangailangan na ipaliwanag ang lahat sa mundo. Ang tunay na kumpiyansa ay nagmumula sa pagkilala sa sariling limitasyon at sa patuloy na pag-unlad mula rito. Ang kahinaang minsang itinago ay nagiging tahimik na pinagmulan ng lakas na hindi madaling mabuwag ng anumang pagsubok. 5. Ang iyong mga mabubuting gawa. May mga mabubuting gawa na mas nagiging makabuluhan at mas dalisay kapag hindi ito agad ipinapahayag o ipinagmamalaki sa harap ng maraming tao. Ang kabutihan na tahimik na ginagawa ay nagmumula sa tunay na intensyon ng puso at hindi sa pagnanais na mapansin, purihin o hangaan ng iba. Kapag ang pagtulong ay ginawang palabas o paraan upang makakuha ng atensyon, unti-unting nababawasan ang lalim ng kahulugan nito sa loob ng sarili. Ang Stoic na pananaw ay nagtuturo na ang kabutihan ay tungkulin ng karakter at hindi instrumento upang makakuha ng pagkilala mula sa mundo. Sa katahimikan, ang mabuting gawa ay nagiging pagsasanay ng kaluluwa at patuloy na paghubog ng integridad na hindi nakikita ng marami. Maraming tao ang gumagawa ng mabuti, ngunit agad itong ibinabahagi upang makatanggap ng papuri, pagpapatunay at pagkilala mula sa iba. Sa ganitong sitwasyon, ang pokus ay unti-unting lumilipat mula sa tunay na pagtulong patungo sa reaksyon at paghanga ng nakamasid. Kapag ang halaga ng kabutihan ay nakadepende sa pagkilala ng iba, nagiging marupok at panandalian ang motibasyon nito. Ang tunay na kabutihan ay nananatiling buo at makabuluhan kahit walang nakakakita o nagbibigay pansin sa iyong ginawa. Ang tahimik na paggawa ng tama ay nagpapalakas sa disiplina ng puso at nagpapalalim sa katahimikan ng isip. May kakaibang kapayapaan na natatagpuan kapag ang mabuting gawa ay nananatiling lihim sa pagitan mo at ng iyong sariling konsensya. Hindi kinakailangang ipaliwanag ang bawat tulong na ibinigay upang ito ay maging totoo, mahalaga o may saysay. Ang kabutihan na walang anunsyo ay mas malaya sa impluwensya ng ego, kompetisyon at paghahambing sa iba. Sa ganitong paraan, ang puso ay natutong magbigay ng walang inaasahang kapalit o pagkilala mula sa mundo. Ito ang uri ng kabutihan na tahimik ngunit may malalim at pangmatagalang epekto sa pagkatao. Ang taong tunay na matatag ay hindi sinusukat ang sarili sa dami ng pasasalamat o papuring kanyang natatanggap mula sa iba. Sa halip, sinusukat niya ang sarili sa kakayahang manatiling mabuti kahit walang nakakakita o nagbibigay halaga sa kanyang ginagawa. Ang bawat tahimik na pagtulong ay nagiging ehersisyo ng integridad at pagsasanay ng panloob na lakas na hindi madaling matinag. Habang ang iba ay naghahanap ng pagkilala at pagpapatunay, ang Stoic ay naghahanap ng pagkakatugma ng gawa, prinsipyo at konsensya. Dito nabubuo ang karakter na matatag dahil hindi ito nakadepende sa pabago-bagong opinyon ng mundo. Sa paglipas ng panahon, ang mabubuting gawa na hindi ipinagyayabang ay nagiging natural na bahagi ng iyong pagkatao at pamumuhay. Ang kabutihan ay hindi na lamang aksyon na paminsan-minsan ginagawa kundi nagiging likas na ugali na kusang lumalabas. Ang konsensya ang nagiging tahimik na saksi sa bawat tamang desisyon na pinili. Kahit walang nakakakita, kapag ang puso ay nasanay sa paggawa ng mabuti, ng walang ingay,
lumalalim ang pakiramdam ng tunay na kapayapaan at kasiyahan. Ang kabutihan na itinago sa katahimikan ay nagiging liwanag na kusang napapansin ng mundo kahit hindi kailanman ipinakita o ipinagmalaki. Ika-6, ang iyong mga personal na laban. May mga laban sa buhay na hindi kailangang ipaalam sa lahat dahil hindi lahat ay may kakayahang unawain ang bigat nito. Ang bawat tao ay may sariling digmaan na tahimik na nilalabanan habang patuloy na humaharap sa araw-araw na responsibilidad. Kapag ang personal na pakikibaka ay ibinahagi sa maling tao, maaari itong maging dahilan ng maling paghusga at hindi pagkakaunawa. Hindi lahat ng nakikinig ay handang magdala ng lalim ng iyong pinagdaraanan, kaya minsan ang katahimikan ang mas ligtas na pagpili. Sa Stoic na pananaw, ang tunay na tibay ay nabubuo sa loob habang ang mundo ay walang kamalay-malay sa iyong pagsisikap. Ang pagharap sa sariling laban ay nangangailangan ng lakas na hindi palaging nakikita sa panlabas na anyo. May mga gabi ng pagdududa at pagod na mas mabuting harapin sa tahimik na pagninilay kaysa sa paghahanap ng agarang simpatiya. Kapag ang bawat hirap ay agad ibinabahagi, nawawala ang pagkakataon na matutong tumayo gamit ang sariling kakayahan. Ang disiplina sa emosyon ay unti-unting lumalalim kapag natutunan mong dalhin ang sarili ng may katahimikan. Sa ganitong proseso, ang isip ay natutong maging matatag kahit walang sumusuporta o pumapalakpak. May mga taong makikinig, ngunit hindi tunay na makauunawa sa dahilan ng iyong pakikibaka. Ang kanilang payo ay maaring nakabase lamang sa limitadong karanasan at hindi sa realidad na iyong hinaharap. Kapag pinayagan ng ganitong impluensya na pumasok sa isip, maaring lumabo ang sariling paninindigan. Ang taong may malalim na pag-unawa sa sarili ay marunong pumili kung kanino lamang ibinubukas ang kanyang kahinaan. Ang pag-iingatang ito ay nagiging proteksyon laban sa dagdag na bigat na hindi naman kailangan. Ang personal na laban ay nagsisilbing pagsasanay ng karakter at paghubog ng panloob na lakas. Sa bawat pagsubok na tahimik mong nalalampasan, lumalawak ang kakayahan mong harapin ang mas mabibigat na hamon. Ang Stoic ay naniniwala na ang paghihirap ay hindi kaaway kundi guro na nagtuturo ng pagtitiis at karunungan. Kapag ang pansin ay nakatuon sa paglago at hindi sa reklamo, nagiging makabuluhan ang bawat paghihirap. Dito nagsisimula ang pagbabago na hindi agad nakikita, ngunit malalim ang epekto sa pagkatao. Sa paglipas ng panahon, ang mga laban na tahimik mong hinarap ay nagiging pundasyon ng tunay na kumpiyansa sa sarili. Hindi mo na kailangang ipaliwanag ang iyong tibay dahil ito ay makikita sa paraan ng iyong pagkilos at pagharap sa buhay. Ang mga sugat na minsang itinago ay nagiging paalala ng lakas na iyong natuklasan sa sarili. Ang katahimikan ay nagiging saksi sa paglalakbay na ikaw lamang ang lubos na nakakaalam. Ang taong natutong lumaban ng tahimik ang siyang nagiging pinakamatatag kapag dumating ang pinakamalalaking pagsubok. Ika-7, ang iyong mga pinansyal na layunin. May mga layuning pinansyal na mas nagiging matatag kapag hindi ito agad ibinabahagi sa maraming tao sa paligid. Ang usapin tungkol sa pera ay madalas nagdadala ng paghahambing, inaasahan at opinyon na maaaring makagulo sa iyong focus. Kapag masyadong maraming nakakaalam ng iyong plano sa pananalapi, nadaragdagan ng presyon na sumabay sa tingin ng iba. Ang tunay na pag-unlad sa pinansyal na aspeto ay nangangailangan ng tahimik na disiplina at mahabang pagtitiis. Sa Stoic na pananaw, ang kayamanan ay hindi nasusukat sa ipinapakita, kundi sa kakayahang pamahalaan ng sarili. Maraming tao ang nagkukwento ng kanilang mga plano sa pera bago pa man ito maging realidad. Ang maagang pagbabahagi ay nagiging sanhi ng inggit, pagdududa o payong hindi naman akma sa iyong sitwasyon. Kapag ang direksyon ay naapektuhan ng emosyon ng iba, nawawala ang kalinawan ng iyong layunin. Ang katahimikan ay nagbibigay ng espasyo upang magplano ng may lohika at hindi dala ng emosyon. Sa ganitong paraan, ang bawat hakbang ay nagiging bunga ng maingat na pagdedesisyon. Ang pag-iingatan ng iyong pinansyal na layunin ay hindi pagiging lihim dahil sa takot, kundi pagprotekta sa sariling kapayapaan. Hindi lahat ay may parehong pananaw tungkol sa pera, kaya madaling magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Ang ilang tao ay maaring maglagay ng inaasahan o humusga batay lamang sa kanilang nakikita. Kapag pinanatiling pribado ang direksyon,
mas nagiging malaya kang gumawa ng desisyon para sa iyong kinabukasan. Ang kalayaan sa pagdedesisyon ay mahalagang bahagi ng tunay na pag-unlad. Ang tahimik na pag-iipon at matalinong pagpaplano ay parang punong unti-unting lumalalim ang ugat bago makita ang taas nito. Habang ang iba ay abala sa pagpapakita ng simbolo ng yaman, ang matatag na tao ay nakatuon sa pagbuo ng pundasyon. Ang Stoic ay naniniwala na ang seguridad ay nagmumula sa disiplina at hindi sa panlabas na anyo ng tagumpay. Ang bawat maliit na hakbang na inuulit araw-araw ay nagiging bahagi ng mas malaking pagbabago sa hinaharap. Sa katahimikan, ang progreso ay patuloy kahit walang pumapansin. Sa paglipas ng panahon, ang pinansyal na layuning iningatan ay nagiging bunga ng matiyagang pagsisikap at tamang pag-iisip. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang iyong estado dahil makikita ito sa kapayapaan ng iyong pamumuhay. Ang tunay na kasaganaan ay hindi ang dami ng nakakaalam, kundi ang katahimikan ng isip na walang pangamba. Kapag ang pera ay pinamahalaan ng may karunungan, ito ay nagiging kasangkapan at hindi sukatan ng halaga ng sarili. Ang taong tahimik na nagplano ang siyang nagtataglay ng pinakamatibay na seguridad kapag dumating ang panahon ng pagsubok. Ikawalo, ang iyong mga tagumpay. May mga tagumpay sa buhay na mas nagiging makahulugan kapag hindi agad ito ipinapahayag sa bawat taong iyong nakakasalamuha araw-araw. Ang tunay na tagumpay ay hindi nangangailangan ng malakas na anunsyo upang patunayan ang halaga at bigat ng iyong pinaghirapan. Kapag ang bawat panalo ay agad ibinabahagi, minsan nababawasan ang lalim ng pasasalamat na dapat munang maramdaman sa loob. Ang Stoic na pananaw ay nagtuturo na ang tagumpay ay bahagi lamang ng paglalakbay at hindi sentro ng pagkatao ng isang tao. Sa katahimikan, ang tagumpay ay nagiging paalala ng progreso at hindi dahilan upang hanapin ang paghanga ng iba. Maraming tao ang naghahangad ipakita ang kanilang narating upang makatanggap ng pagpapatunay at paghanga mula sa kanilang paligid. Ngunit ang labis na pagpapakita ng tagumpay ay maaring magdala ng inggit, maling paghahambing at hindi inaasahang distansya sa ibang tao. Hindi lahat ng nakakakita ng iyong pag-unlad ay tunay na natutuwa dahil iba-iba ang pinanggagalingan ng bawat isa. Kapag ang pansin ay napunta sa reaksyon ng iba, unti-unting nawawala ang pokus sa patuloy na paghubog ng sarili. Ang taong may matatag na pag-iisip ay marunong magdiwang ng tahimik habang patuloy na sumusulong nang walang ingay. Ang tagumpay na pinangangalagaan sa katahimikan ay nagbibigay ng pagkakataon upang manatiling mapagkumbaba kahit patuloy ang pag-angat. Ang pagpapakumbaba ay nagsisilbing proteksyon laban sa kayabangan na dahan-dahang sumisira sa malinaw na pag-iisip. Kapag ang isip ay nananatiling nakatapak sa realidad, mas nagiging malinaw ang susunod na direksyon na tatahakin. Ang Stoic ay naniniwala na ang bawat tagumpay ay pansamantala at dapat samahan ng patuloy na disiplina. Sa ganitong pag-unawa, ang panalo ay nagiging inspirasyon upang lalo pang pagbutihin ang sarili kaysa magpahinga sa nakamit. May mga tagumpay na mas masarap namnamin kapag ito ay tahimik na pinasasalamatan kaysa ipinapakita agad sa madla. Ang pribadong pagdiriwang ay nagbibigay ng espasyo upang kilalanin ang sariling sakripisyo at mga gabing walang nakakita ng iyong pagsisikap. Sa katahimikan, mas nararamdaman ang tunay na halaga ng bawat hirap na dinaanan bago marating ang kasalukuyang antas. Ang pag-iingatang ito ay tumutulong upang manatiling nakatuon sa proseso at hindi lamang sa pansamantalang resulta. Dito nabubuo ang matibay na kaisipan na hindi umaasa sa papuri upang ipagpatuloy ang paglalakbay. Habang tumatagal, ang taong hindi ipinagmamalaki ang kanyang tagumpay ay nagkakaroon ng tahimik ngunit malalim na respeto mula sa iba. Ang resulta ay kusa namang napapansin dahil ang tunay na progreso ay hindi kayang itago ng mahabang panahon. Ang katahimikan ay nagbibigay dignidad sa bawat panalo at lalim sa bawat karanasang pinagdaanan. Kapag ang tagumpay ay itinuring na responsibilidad kaysa tropeo, nagiging mas makabuluhan ang bawat susunod na hakbang. Ika-9, ang iyong panloob na kapayapaan. May mga bagay sa buhay na mas tumitibay kapag hindi ito ipinapaliwanag o ipinapakita sa lahat. At isa rito ang panloob na kapayapaan. Ang tunay na katahimikan ng isip
ay hindi kailangang patunayan sa pamamagitan ng salita o pagpapakita sa ibang tao. Kapag palaging ipinapaliwanag ang sariling kapayapaan, nagiging bukas ito sa opinyon at paghuhusga ng mundo. Hindi lahat ay makauunawa sa mga pagbabagong nangyayari sa loob mo dahil hindi nila dinaanan ang iyong proseso. Ang stoic na pananaw ay nagtuturo na ang kapayapaan ay bunga ng kontrol sa sarili at hindi ng pag-apruba ng iba. Maraming tao ang naghahanap ng kapayapaan sa panlabas na pagkilala, ngunit ito ay madalas panandalian lamang. Ang panloob na katahimikan ay nabubuo sa pamamagitan ng pagtanggap sa mga bagay na hindi kayang kontrolin. Kapag ang isip ay natutong huminto sa pakikipaglaban sa bawat sitwasyon, nagsisimula ang tunay na kalayaan. Ang pag-iingatang ang sariling kapayapaan ay nangangahulugan ng pagpili kung alin ang dapat bigyan ng pansin at alin ang dapat palampasin. Sa katahimikan, ang emosyon ay unti-unting nagiging malinaw at hindi na madaling matangay ng ingay ng paligid. May mga pagkakataon na ang labis na pagbabahagi ng nararamdamang kapayapaan ay nagiging sanhi ng hindi pagkakaunawaan. Ang iba ay maaring magduda o maliitin ang iyong pagbabago dahil iba ang kanilang karanasan. Kapag hinayaan mong maapektuhan ng kanilang reaksyon, ang iyong estado ng isip, nababasag ang katahimikang matagal mong binuo. Ang matalinong tao ay pinipiling protektahan ang kanyang kapayapaan sa pamamagitan ng limitadong pagbubukas ng sarili. Ang ganitong disiplina ay nagiging panangga laban sa emosyonal na pagod. Ang panloob na kapayapaan ay parang tahimik na lawa na nagiging malinaw lamang kapag hindi ginugulo ng patuloy na alon. Kapag natutunan mong bawasan ang pagpapaliwanag sa sarili, mas lumalalim ang koneksyon sa sariling pag-unawa. Ang Stoic ay naniniwala na ang kaligayahan ay nagmumula sa maayos na pamamahala ng isip at pananaw. Sa bawat araw na pinipili mong manatiling kalmado, mas nagiging matatag ang iyong pagkatao. Ang katahimikan ay nagiging lakas na hindi agad napapansin, ngunit matagal ang epekto. Habang tumatagal, ang panloob na kapayapaang iningatan ay nagiging pundasyon ng malinaw na pagdedesisyon at matatag na emosyon. Hindi mo na kailangang ipaliwanag ang iyong katahimikan dahil makikita ito sa paraan ng iyong pagsasalita at pagkilos. Ang presensya mo mismo ang nagiging patunay na may lakas sa taong marunong maging payapa sa loob. Kapag ang isip ay hindi na umaasa sa panlabas na pagpapatunay, nagiging malaya ang pagkatao mula sa hindi kinakailangang bigat. At ang taong nagtataglay ng tahimik na kapayapaan ay naglalakad sa buhay ng may lalim katatagan at hindi madaling matinag ng anumang kaguluhan. Ikasampu, ang iyong sariling pagbabago. May mga pagbabagong mas nagiging totoo at mas tumatagal kapag hindi ito agad ipinapahayag sa lahat ng tao sa paligid. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa tahimik na desisyon na paulit-ulit pinipili araw-araw kahit walang nakakakita. Kapag ang pag-unlad ay agad ibinabalita, minsan napapalitan ng salita ang aktwal na disiplina na kinakailangan upang magbago. Hindi lahat ay handang tanggapin ang bagong bersyon mo dahil sanay sila sa dating pagkakakilala sa iyo. Ang Stoic na pananaw ay nagtuturo na ang pagbabago ay hindi kailangang ipaliwanag kundi patunayan sa pamamagitan ng kilos. Maraming tao ang nagsasabing sila ay nagbago ngunit nahihirapan panindigan ito dahil nakatuon sila sa reaksyon ng iba. Kapag ang pansin ay napunta sa pagpapatunay, nawawala ang enerhiya na dapat sana ay inilalagay sa tunay na paghubog ng sarili. Ang pagbabago ay isang pribadong proseso na nangangailangan ng oras, pagkakamali at tahimik na pagwawasto. Sa katahimikan, mas nagiging tapat ang tao sa sariling kahinaan at mas nagiging bukas sa pagkatuto. Dito nabubuo ang pagbabago na hindi pansamantala kundi malalim ang ugat. May mga taong patuloy kang titingnan ayon sa kung sino ka noon at hindi ayon sa kung sino ka ngayon. Kapag pinilit mong ipaliwanag ang bawat pagbabago, nauubos ang lakas na dapat sana ay ginagamit sa pagpapatuloy ng progreso. Ang matalinong tao ay hinahayaang ang panahon ang magpakilala sa kanyang bagong pagkatao. Ang consistent na kilos ay mas malakas kaysa anumang paliwanag o pangako. Sa ganitong paraan, ang pagbabago ay nagiging natural na nakikita at hindi pinipilit paniwalaan. Ang tahimik na pagbabago ay nagbibigay ng espasyo upang makilala mo ang sarili ng mas malalim. Habang binabawasan ang ingay ng opinyon ng iba, mas naririnig ang sariling prinsipyo at direksyon.
Ang Stoic ay naniniwala na ang tunay na paglago ay nagmumula sa kontrol sa sarili at hindi sa kontrol sa pananaw ng mundo. Sa bawat araw na pinipili mong maging mas mabuti kaysa kahapon, unti-unting nabubuo ang bagong pagkatao. Ang prosesong ito ay mabagal ngunit nagiging matibay dahil ito ay pinanday sa disiplina. Habang lumilipas ang panahon, ang pagbabagong iningatan sa katahimikan ay nagiging malinaw sa paraan ng iyong pamumuhay. Hindi mo kailangang ipahayag na ikaw ay nagbago dahil ang iyong kilos ang kusang magsasalita para sa iyo. Ang mga taong tunay na nagmamasid ay mapapansin ang pagkakaiba kahit walang paliwanag na ibinigay. Ang katahimikan ay nagiging saksi sa paglalakbay mula sa dating sarili patungo sa mas matatag na bersyon ng pagkatao. At ang taong piniling magbago ng tahimik, ang siyang nagtataglay ng pagbabago na hindi madaling mabura ng anumang pagsubok o opinyon ng mundo. Ang tunay na pag-angat sa buhay ay hindi laging maingay, at kadalasan ito ay nangyayari sa mga sandaling walang nakakakita kundi ikaw lamang at ang iyong konsensya. Sa katahimikan nabubuo ang disiplina, at sa disiplina unti-unting hinuhubog ang pagkataong hindi madaling matinag ng mundo. Hindi kailangang ipaalam ang bawat hakbang upang maging totoo ang iyong paglalakbay. Ang mahalaga ay ang patuloy mong pag-usad, kahit mabagal, kahit mahirap, at kahit walang pumapalakpak sa iyong paligid. Doon nasusukat ang tibay ng isang tao. Hindi sa ingay ng pagkilala kundi sa lalim ng kanyang paninindigan. Habang mas natututo kang piliin ang katahimikan kaysa pagpapaliwanag, mas lumilinaw ang direksyon ng iyong buhay. Unti-unting nawawala ang pangangailangan na patunayan ang sarili sa iba dahil sapat na ang sariling pag-unawa. Ang Stoic na pamumuhay ay paalala na ang kontrol mo ay nasa iyong isip, kilos at pananaw lamang. Kapag ito ang iyong pinanghawakan, nagiging mas magaan ang bawat pagsubok na dumarating. At sa ganitong estado nagsisimulang maranasan ang kapayapaang hindi kayang ibigay o alisin ng sinuman. Kaibigan at kapatid, muli, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at pakishare na din ito sa iyong mga kaibigan at tayo nang baguhin ang pananaw natin sa buhay. Ipagpatuloy mo ang tahimik na paghubog sa sarili kahit walang nakakakita ng iyong progreso. Hayaan mong ang iyong resulta ang magsalita sa tamang panahon at hindi ang iyong mga salita. Ang bawat araw ay pagkakataon upang maging mas matatag kaysa kahapon at mas malinaw kaysa dati. Sa dulo ng lahat ng pagsubok, ang taong nagtagumpay ay hindi ang pinakamalakas sa paningin ng iba, kundi ang hindi sumuko sa sariling paglalakbay. Magpatuloy ka ng may katahimikan, lalim ng pag-iisip, at tibay ng pusong hindi madaling matinag ng mundo.